Mukhang maraming natuwa sa sunang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga si Senator Ping Lacson, mataas yung grado na ibinigay dito. At isa pa halos 95% daw na ginamit nito sa kanyang talumpati, kaya sa kanyang zona talagang wikang Tagalog o Pilipino. Kung saan talagang naintindihan ito ng mas nakararaming mga ng sambayanan. Kaya nga ito meron din ditong hindi naman siya loyalista pero binigyan dito ng mataas ding grado Pangulong Bongbong Marcos sa zona niyang ito. At bakit natin sinasabi 'to? Sa isang pagkakataon kasi o kaya for the first time kasi ay inamin niya na itong kanyang administrasyon ay palpak at talagang talamak ang korapsyon. Tinukoy niya ito. At kaya dito tayo medyo nagandahan o kaya hindi na tayo dito yung maghahaka-haka o kaya ay mag-aakala pa na talagang kung saan nagmumula ang korap na ito at itong mga kung saan saang mga nababalitaan natin, mga ginagawa lalong-lalo na sa Kongreso. Di ba mas mainam kaya yung sa mismong Pangulo natin, doon na ito manggagaling at hindi na tayo mag-aapuha o lalabas pa na tayo nagpipiknis o kaya ay nag-aakusa. Hindi ba? Talagang inamin niya na talamak na sabi nga niya mga hiya naman kayo sa ating mga kababayan na tuwing umuulan at bumabaha, tinatangay ang kanilang kabahayan at maawa rin kayo sa mga kabataan natin sa darating na hinaharap. At, at sabi nga niya, mananagot sa pagkakataon na ito, mapapatunayan na may mga ginawang anomalya at pagkakasalat sa mga flood control projects na ito na dito na sintro din yung kaya mga talumpati. Saan ito nga sa kasalukuyan, ito nga yung mabigat na problema ng hindi lang sa Kamaynlaan kundi kahit sa anong panig ng Pinas tuwing umuulan kahit hindi tayo masintro ng bagyo. At sabi nga niya talagang mananagot. Pero ang problema nga natin dito, hindi naman ito yung unang pagkakataon na sinabi niya na papapanagutin niya, di ba? Nung nakaraan din, sinabi na rin niya yan. Kung natandaan niyo, nagmahal ang sibuyas noon, umabot ng 600 hanggang 700 ang kilo. At ito nga may mga aligasyon ng mga pagbibintang na ito ay nangyayari dahil nga sa pag-hoard. Dahil nga sa pag-hoard ng mga nag-i-import nito. Nung kahit na yung dito sa atin, na yung mga bumibil mismo sa mga ating mga magsasaka ng sibuyas na inaani dito sa atin mismo. Racket nga ng mga ito di ba, iipitin nila. Siyempre, mga storage facilities naman sila. Pagkatapos, pag alam nila na mataas na yung demand, sa kanila ito ilalabas at doon nag-uumpisa ang taasan nila ito ng presyo. At kaya nga ito umabot ng gano'n. At anong sinabi niya rito? Sa mga kalokohan ito at kawalanghiyang ito. Lalo na yung mga smugglers dyan sa ating mga agriculture products. Sabi niya dati pa, papapanagutin niya ito at makukulong. Wala man hindi ba? Kung ilang mga problema pa ng mga agriculture products ang naging pasanin at pabigat sa atin, lalo sa mga ordinaryo sa sambayan ng Pilipino. Pero wala namang nakita natin na ilang taon yung lumipas, wala namang nakulong, wala namang nanagot. At dito nga huli, ito naman bigas ang pinagdiskita na umabot nga tayo hanggang 70 pesos ang kilo. Di ba? At pagkatapos ito na naman, sabi nga niya mananagot yung mga mapapatunay na may pagkakasala sa nangyayaring ito sa ating mga flood control projects na bilyon-bilyon yung inilalaan pondo taon-taon para lang maibsan ang paghihirap nito ng mga ng ating mga kababayan na tuwing umuulan nga hindi na bagong problema, parang sa kanila karaniwan na ito.
na nagdudulot naman ito ng karaniwan nga pero talagang nagdudulot ng mabigat na problema. Eh, ikaw ba naman yung hanggang bubungan ng bahay mo ay abutin ng tubig ba, eh, anong mangyayari dun sa lahat ng gamit mo, sa loob ng bahay mo? Oo, at maaaring maisalba mo yung mga buhay ninyo. Yun ang sinasabi natin at ito'y paulit-ulit na nangyayari. At ngayon nga, eh, tila nakiusap siya na may kasama na ring pananakot siyempre, na mananagot nga. Pero ang problema nga sa kanya, eh, sa halip na tuparin niya yung mga sinasabi niyang ito na managot at makulong, itong mga corrupted official natin o corrupted corrupted na mga politiko, eh, mas nauna pa niyang ipinakulong Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Kung saan ito pa nga yung kanyang dapat ay may utang na loob siya rito, mas nauna pa niya itong ipinakulong, hindi ba? Oh, paano pa tayo maniniwala sa sinasabi niyang ito sa ngayon na mananagot kung sino man yung may sala dito sa mga nangyayaring ito na mga anomalya dito nga sa flood control projects na siya mismo nagsabi na nakita niya na puro palpak lahat, puro kapalpakan. At ngayon ang tanong nga, eh, di nasaan yung bilyon-bilyong pundo na inilalaan natin diyan? Parang akong hindi man talaga mahinto, eh, maibsan man lamang yung bang sa halip na hanggang dun lang sa unang palapag ng bahay mo, eh, makontrol man lang, 'di meron ka bang kukublyan sa pangalawang palapag ng bahay mo, eh, yung problema, eh, hanggang ano, paloob ng bahay at nakikita natin na talagang yung mga tao, sa mismong bubungan nila nag-iintay kung kailan sila mare-rescue doon. Yan ang katotohanan diyan na parating 'pag may problema, gano'n lang yung sinasabi niya. Pero nananatiling problema sapagkat wala naman siyang ginagawang aksyon o pagkilos tungkol sa mga sinasabi niyang ito, mga kapinas, mga kabayan ko. Kaya ang sa akin, bagamat nasisiyahan tayo at may pag-amin siya, eh, sa isang banda, eh, hinahamon din natin siya na sino ba talagang sino ba talagang dapat na singilin ng tao rito? Yung mga tao ba niya o siya mismo na pangulo na siya naman talagang may responsibilidad sa mga problemang kagaya nito?